do not need laws to tell them to act responsibly. Good people do not need laws to tell them to act responsibly. And bad people will find a way around the laws. Bad people will find a way around the laws. Ang tao daw na mabuti, hindi na kinakailangan ng batas para siya ay maturuan kung ano ang dapat o tamang gawin. Kasi nga mabuti yung tao. Pero kapag yung tao daw ay masama, gagawa't gagawa siya ng paraan para makalusot sa batas. Gagawa't gagawa siya ng paraan para makalusot sa batas. Hindi ko ito yung nangyayari ngayon sa ating pamayanan. Hindi yung kawalan ng batas. Kung hindi minsan ang nakakalungkot ay yung mga tao hindi na sumusunod sa batas at hindi na rin nahihiya sa kanilang hindi pagsunod sa batas. Bakit? Kasi baka sa isang banda, nawawala na sa atin yung pagmamalasakit sa ating kapwa. Nawawala na sa atin yung paggawa ng mabuti sa bawat isa. Kaya nga minsan, hanggang makakalusot, lulusot tayo. Hanggang tayo ay maka-exempt sa mga batas, magpapa-exempt tayo mismo sa batas. Naalala ko dati, nung ako ay batang pari pa, nagmimisa ako sa opisina ng aking tatay sa may Ongpin. Ewan ko na ibahay ko na po sa inyo ito. Ako'y sumakay ng FX. At habang ako'y nakasakay ng FX sa may Manila City Hall, biglang ang sabi ng isang pasahero, "Mama, para." Huminto yung FX. Pero pag hinto, siya'y hinuhuli ng traffic enforcer. Bakit? Kasi ang nakalagay doon, no loading, unloading. Bawal magsakay at magbaba dito. Kaya hinuhuli siya ng traffic enforcer. Pero ano ang sabi ng driver sa traffic enforcer? "Sir, pasensya na po, hindi ko po kayo nakita." Yun ang kanyang palusot. "Hindi ko po kayo nakita." Ang sabi ng traffic enforcer, ibig sabihin pala niyaan, kapag wala kami dito, diyan ka lagi nagsasakay at nagbababa. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Napakaraming batas sa ating paligid. Napakaraming nakapastil sa ating paligid. Minsan, alam naman talaga natin ang tama, ang mabuti. Pero ang pinakamahalagang tanong, sinusunod ba talaga natin? Sabaga sa ating pong ebanghelyo, binigyang linaw ni Jesus sa kanyang mga alagad ang katagang ito. "Huwag ninyong sabihing akalaing ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Kasi iniisip ng ilang mga Hudyo nung panahon ni Jesus, ang dami-daming batas. Merong batas sa paghuhugas ng kamay, merong batas sa pag-aalay ng handog, merong batas tuwing araw ng Sabat, merong batas tungkol sa pagharap sa Panginoon. Parang ang tingin nila sa mga batas ay negatibo. Kaya iniisip nila kapag dumating ang Mesiyas o manunubos, tatanggalin ang lahat ng batas at kanilang pwedeng gawin kung anuman ang kanilang maibigin. Pero maganda po yung ating ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus, "Huwag niyong akalaing ako'y naparito para pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Yan po yung sinabi ni Jesus, ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Bakit? Kasi baka may mga pakakataon hindi maliwanag sa atin bakit merong mga batas. Kasi kapag ating hindi naintindihan na yung mga batas ay para sa ating kabutihan, para sa ating kapakanan, ito'y ating hindi susundin. Gagawa't gagawa tayo ng paraan para tayo makalusot sa mga batas. Kaya nga ito po yung unang paalaala sa atin. Walang ibinibigay ang Panginoon sa atin na batas na ikakapahamak natin. Ang kanyang lagi iniisip ay ano?
yung ating kabutihan, yung ating kapakanan. Kaya po sa ating unang pagbasa, ang sabi ni Propeta Sirach ay ito, kung gusto mo, masusunod mo ang mga utos ng Panginoon. Yung simula pa lamang mahalaga na, kung gusto mo. No, bakit? Kasi mga kapatid, lahat tayo binibigyan ng Panginoon ng kalayaan, freedom. Kaya nga ang sabi ni Propeta Sirach sa ating unang pagbasa ay hindi pinipilit ng Panginoon sino man ang magkasala at hindi rin tinatanggal ng Panginoon ang kalayaan sa mga tao. Walang namimilit sa atin. Lahat tayo merong kalayaang pumili. Pero maganda ding ating tignan, ang ating bang pinipili ay kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, kung ano ang maayos. Kasi mga kapatid, may mga pakakataon baka ating sinisisi yung ating Diyos o yung ating kapwa sa mga binubunga ng mga mali nating pinipili sa ating buhay. Dati naalala ko, meron akong kausap na isang lalaki. Ang sabi niya sa akin, siya'y galit na galit sa Panginoon. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, kasi po, hiniwalayan ako ng aking asawa. Ang sabi ko, bakit ka hiniwalayan ng iyong asawa? Ang sabi niya sa akin, kasi po, nahuli ako ng aking misis na meron po akong kabet. Kaya ako'y kanyang hiniwalayan. Ang sabi ko, huwag kang magalit sa Panginoon. Kasi yung pakikipaghiwalay sa iyo ng iyong asawa, bunga yun ng iyong kawalang katapatan sa Kanya. Kasi minsan, humahanap tayo ng masisisi sa mga maling pinipili natin mismo sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, meron tayong kalayaan. Pero magandang ating tingnan, paano ba natin ginagamit yung kalayaan na yun? Kasi malaya tayong pumili, pero hindi tayo malaya na piliin anuman ang ibubunga ng ating mga pinipili sa ating buhay. Kaya nga sa ating pong unang pagbasa, maganda yung paalaala ni Propeta Sirach. Sana araw-araw ando doon sa atin yung kalayaan, hindi kung ano yung gusto lamang nating gawin, kung hindi yung kalayaan na ating gawin at isipin kung ano ang tama at kung ano mismo ang mabuti. Pero pangalawa, sa ating pong ebanghelyo, maganda yung paalaala ni Jesus. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Hindi lang daw dapat sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, kasi itong ating naunawaan. Kung hindi dapat din tayo ang nagtuturo sa ating kapwa para sila mismo ay sumunod din sa Panginoon. Alam po niyo, kahapon ng umaga, nanonood ako ng isang clip sa YouTube. Ito'y tungkol sa isang negosyante, isang inventor. Bumili siya ng isang kotse dito sa BGC branch. Yan po yung dealer na kanyang biniling kotse. Pero ang nangyari ay na-aksidente siya. Merong bumangga sa kanyang likuran habang siya'y nasa Quezon City at nagmamaneho. Dinala niya yung kotse sa dealership sa may BGC. At ito ay kanyang ina-apply para i-repair. No? Ano ang sabi sa kanya nung branch manager? Sir, kung gusto po ninyo, i-declare po natin na self-accident para mas mabilis, para wala na pong aberya. Alam niyo, nakakatawa yung sagot ng businessman na ito, ng lalaking ito. Ang sabi niya, boy, sa edad kong ito, para mo na akong lolo. Sa edad kong ito, para mo na akong lolo. At tinuturuan mo ako ng magsinungaling. Ang sabi niya, kahit kailan, hindi ko tuturuan ang sino mang taong magsinungaling at hindi ako magsisinungaling. Alam niyo, minsan yun ang problema sa atin, ano yun? Baka alam natin na mali, pero ginagawa pa rin natin. At baka ang mas nakakalungkot ay maraming mga tao ang tinuturuan natin na magsinungaling o gumawa ng hindi tama.
Kaya dinadamay natin ang ating kapwa sa paggawa ng hindi mabuti. Kaya po sa ating ebanghelyo, ano ang sinasabi diyan ni Jesus? Sana hindi lamang tayo gumagawa ng maayos ng mabuti, kung hindi atin ding tinuturo sa ating pamilya, sa ating kapwa, kung ano ba yung tama at kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po yung good example, yung tayo mismo maging mabuting halimbawa. Hindi porkit marami ang gumagawa, ibig sabihin gagawin din natin kung alam nating ito ay mali. Hindi porkit walang gumagawa, kung ito naman talaga ay tama, kailangan tayo mismo ay gumawa at tayo mismo ay manindigan. Kaya nga mayroong magandang sinabi po sa ating ikalawang pagbasa. Ang sa ating ikalawang pagbasa ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kailangan natin ng karunungan. Bakit? Kasi iba yung karunungan ng Panginoon sa karunungan ng mundo. Kasi ang karunungan ng Panginoon laging iniisip kung ano yung tama at kung ano yung mabuti para sa lahat. Kaya nga po si Saint Benedict, ang sabi niya, no one should follow what he considers to be good for himself, but rather what is good for another. Kasi minsan ang ating laging kinoconsider, ano lang ba yung mabuti para sa atin. Pero ang tanong, meron ba tayong maaabala na ating kapwa? Meron ba tayong mapapahamak na ibang tao? Meron ba tayong madadamay sa paggawa ng masama sa iba? Kaya nga po ito yung pangalawang paalaala sa atin. Sana unawain natin ano ba yung dahilan bakit binibigay sa atin ng Panginoon yung kanyang mga batas. Hindi ito para sa ikasasama natin, kung hindi para yaan mismo sa kabutihan natin. Pero kapag yung ating pinipili sa isang banda ay yung masama, huwag nating sisisihin ang Panginoon o yung ating kapwa. Kasi ang lahat ng ating kinikilos ay talagang merong ibubunga na maganda o kaya ay hindi. Nung isang araw, nanonood po ako ng balita. At sa balita, merong sa CCTV, pinakita doon, nakabukas na bahay. Pero merong isang lalaki na padaan sa nakabukas na bahay. Siya'y dumungaw sa may bintana ng bahay na ito. At nakita niya, merong cellphone doon mismo sa may bahay. Ano ang ginawa ng lalaki? Kinuha yung cellphone saka umalis. Siya'y nahuli. Kitang-kita mismo sa CCTV. Ang sabi sa kanya ng pulis ay, bakit mo kinuha yung cellphone na yaan? Hindi naman yan sa'yo. Alam niyo ang sagot ng magnanakaw? Kasi po, bakit naman nila iniiwang bukas yung kanilang bahay nang walang nagbabantay? Siguro mga kapatid, yan ang magandang paalaala sa atin. Kapag wala bang nakakakita, gagawin natin kahit mali. Kapag wala bang nagbabantay, ito ba'y ating lulusutan kapag walang nakatingin sa atin? Merong magandang sinabi sa Saint Augustine tungkol dito. Ang sabi niya, right is right even if no one is doing it. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Mga kapatid, sa araw na ito, hilingin natin sa Diyos hindi lamang ang biyaya na tayo ay makasunod sa kanyang mga batas. Kung hindi ating maunawaan ang kabutihan ng Panginoon, kaya niya ibinibigay sa atin ang mga batas na iyon. Nang sa gayon, atin ding mahikayat yung ating kapwa na sumunod sa mga batas sa pamagitan mismo ng ating mabuting halimbawa. Mga kapatid, sana tayo ang maging daan, dahilan para maging maayos at mabuti yung ating kapwa. Sana hindi tayo ang nagiging halimbawa para sila ay sumuway sa lahat ng mga batas. Amen.